ito ay dadalhin sa Committee ng Katarungan o Committee on Justice. Ang pangamba natin, baka matulog lang doon sa Committee on Justice. On the assumption na hindi matulog at i-endorse sa Kamara de Representante, magbobotohan pa sila. Ibig sabihin, kailangan makuha mo ang bilang. Yun ang malabo sapagkat marami ang kaalyado ng dating ng Marcos. Sana, hopefully, of course, ang karamihan ng sambayanan ngayon, talagang gusto nilang mabigyan ng katarungan ang nangyaring malawak ng katiwalian na inabot ng bilyong-bilyong piso. Okay na. Another issue na. Iwanan natin yung petition. Attorney, may bago lang po pumasok. Dahil ang unang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos isinumite na sa Kamara. Isinumite na sa House of Representatives ang kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng umano'y pagkakasangkot niya sa isang corruption scheme noong 2025 na may kinalaman sa program appropriations. Inihain ang reklamo nitong Lunes ng umaga ng abogadong si Andre De Jesus sa tanggapan ng House Secretary General na si Cheloy Garafil. Inendorso ang reklamo ni Deputy Minority Leader at pusong Pinoy Party List Representative Journey Nisay. Ito ang unang impeachment complaint na inihain laban kay Marcos mula nang maupo siya bilang Pangulo noong 2022. Ano po masasabi ninyo dito, Attorney? Well, kung matatanda mo, Franco, ang programang ito nagsabi na yung ginawang pagpirma ni Presidente Marcos Jr. dun sa National Budget for 2025 ay maaaring ground for impeachment for a betrayal of the public trust sapagkat binigyan siya ng pagtitiwala ng taong bayan upang bigyan niya ng proteksyon at pagsilbihan ng taong bayan. Subalit hindi niya ginawa ito dahil siya ang gumawa ng national budget at ito ay nung dumaan sa Kongreso ay maraming isiningit na mga budget at siyang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng malawakang katiwalian. Sabi natin, dahil siya ang gumawa ng budget, dapat alam niya kung ano ang mga maling isiningit na hindi dapat niya pinirmahan. Pero dahil pinirmahan niya, yun ay isang pagtataksil sa kanyang sinumpaan bilang presidente ng bansa. Ngayon, yung final ng impeachment, alam mo ba kung sino ang naghain ng impeachment? Sinong kongresista? Yes, Attorney. Inendorso po ito ni Deputy Minority Leader at pusong Pinoy Party List Representative Journey Nisay. Ilan na ba sa kanila ang pumirma? Wala pa pong malinaw na sinasabi dito pero sinabi lang po na inihain na po yung impeachment sa Kamara. Anyway, so on the assumption na ito ay maging tama in form and in substance, ito ay dadalhin sa Committee ng Katarungan o Committee on Justice. Ang pangamba natin, baka matulog lang doon sa Committee on Justice. On the assumption na hindi matulog at i-endorse sa Kamara de Representante, magbobotohan pa sila. Ibig sabihin, kailangan makuha mo ang bilang. Yun ang malabo sapagkat marami ang kaalyado ng dating ng Marcos. Sana, hopefully, of course, ang karamihan ng sambayanan ngayon, talagang gusto nilang mabigyan ng katarungan ang nangyaring malawak ng katiwalian na inabot ng bilyong-bilyong piso. Dakaw, mga walang yan dyan sa Kongreso, sa Senado, mga kontraktor. Yan ang gusto. Pero ang katotohanan,
ating proseso ng saligang batas, kailangan dumaan yan first sa Committee on Justice, at pag nirekomenda ito, kailangan pagbotohan ng Kamara ng Representante, 2/3 ang kailangan mo ng boto. Ang dami nun. So tingnan natin kung ito ay makapasa. Yan on the assumption na totoo at hindi gawa-gawa lamang, hindi balat kayo, kunyari, ang impeachment laban kay Presidente Marcos Jr. Ayan, maraming salamat, attorney. At sa ibang balita naman, dating DPWH Secretary Mari Bonoan bumalik sa Pilipinas sa gitna ng issue ng flood control projects. Bumalik sa Pilipinas ang dating kalihim ng Department of Public Works and Highways na si Manuel Manny Bonoan matapos ang kanyang biyahe sa Estados Unidos ayon sa Bureau of Immigration. Dumating siya sa Ninoy Aquino International Airport sakay ng China Airlines at dumaan sa karaniwang proseso ng pagdating ng mga international passengers. Agad namang ipinaalam ng Bureau of Immigration sa Department of Justice ang kanyang pagdating. Matatandaan na umalis si Bonoan noong November 11, 2025 upang samahan ang kanyang asawa sa isang medical procedure at inaasahang bumalik noong December 17. Nasa ilalim ng Immigration Lookout Bulletin Order bilang bahagi ng investigasyon sa umano'y ghost at manumalyang flood control projects, ngunit pinayagang bumiyahe dahil para lamang ito sa monitoring. Sa mga pagdinig sa Senado, inamin ni Bonoan na may mga flood control projects na hindi talaga umiiral, ngunit pinanindigan niyang mahusay umanong nagamit ang pondo ng DPWH sa kanyang pamumuno. Ano naman po masasabi niyo dito, attorney? Well, mabuti naman bumalik siya upang harapin niya yung mga kaso laban sa kanya at sa iba pa. Maraming may tutulong yan sa pag-usig dun sa mga nasa likod ng katiwalian. Kung hindi man siya bahagi at siya'y nalusutan lamang, malalaman natin yan pagdating sa kaso. Kaya mabuti naman bumalik siya at hinaharap niya ang kaso laban sa kanya. Maraming salamat, attorney. Samantala, na magsisimula ngayong araw, Enero 19, ang Senate Blue Ribbon Committee sa pagsusuri ng mga diskwentong iniwan ng yumaong DPWH Undersecretary na si Catalina Cabral o ang Cabral Files kaugnay ng umano'y bribery at katiwalian sa mga flood control projects. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, ipa-authenticate muna ang mga dokumento ng Department of Public Works and Highways at tanging mga mapapatunayang totoo lamang ang isasama sa opisyal na record ng Senado. Matatandaang si Cabral na nasangkot sa iskandalo ay nalagpo ang walang malay sa Benguet noong Desyembre at kalaunay binawian ng buhay. Matapos ang kanyang pagkamatay, lumabas sa mga dokumentong umano'y naglalaman ng ebidensya ng kickbacks at korupsyon na lalo pang nagpasigla sa investigasyon ng Senado. Tinuligsa ni Lacson ang tinatawag na allocable sa listahan ng proyektong isinusulong ng mga mambabatas na anyay maituturing na tangkang... Yes, attorney. Sige, tuloy mo. Yes. Na pagnanakaw, layunin lamang ang pagkolekta ng komisyon. Idiniin niyang walang karapatan ang mga mambabatas na makialam sa pagbuo ng National Expenditure Program. Inimbitahan din ng komite ang dating DPWH Undersecretary na si Norberto Bernardo upang tumestigo, pati na ang mga resource person kaugnay ng umano'y kahina-hinalang pagbili ng ari-arian na inuugnay sa isang dating mataas na opisyal ng Kamara at isang kontratista. Ano po masasabi niyo dito, attorney? Nasisilipin na ang Cabral Files. Well, it's about time ginawa nila yun. Kasi yung pagkakaalam natin, matagal na nilang alam yon. Matagal na nilang alam yung na merong files pero hindi naman nila sinusuri. So tingnan natin kung matapat talaga ang layunin nila na usisaing maigi kung anong nariyan sa Cabral Files. Kasi ang unang tanong niya sino bang gumawa ng Cabral Files? Si Yusek Cabral ba? At kung siya man ang gumawa, ang susunod na tanong noon, yung bang mga nakalista roon, sinasabing proponent, proponent ng mga projects, yung ba ay
Yun ang mga kailangan malaman mo. Kailangan malaman mo na kung totoo o hindi ang contents, ang laman ng Cabral Pass. Yan, maraming salamat, Attorney Sal. Samantala, sa ibang balita naman, kinwestiyon ng Palace Press Officer. Wala ka na. Yan, Attorney. Yan, sige. Narinig kita. Yes, Attorney, samantala sa ibang balita, kinwestiyon ni Palace Press Officer Claire Castro ang motibo sa likod ng libel case na sinampa ni Congressman Leandro Leviste na ani ay isang pagtatangkang patahimikin siya sa pagtalakay ng mga issue laban sa mambabatas. Nabatid na 110 million peso civil libel case ang isinampa ni Leviste laban kay Castro dahil umano sa pagpapakalat nito ng fake news at libelous statements ukol sa kanyang solar business. Narito ang balita ni Cresceline Catarong. Inihayag ni Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na wala pa siyang natatanggap na opisyal na kopya ng reklamong civil libel na isinampa laban sa kanya ni Batangas 1st District Representative Leandro Ligarda Leviste. Ayon kay Castro, ang kanyang tugon sa ngayon ay nakabatay lamang sa mga pahayag ng kongresista sa mga panayam sa media. Anya, inamin mismo ni Leviste sa isang panayam na ang impormasyon hinggil sa umunoy pagbebenta ng kumpanyang may prangkisa ay nagmula kay Ombudsman Boying Rimulya. Gayunman, hindi umano balak ni Leviste na magsampa ng kaso laban sa Ombudsman dahil ginagalang niya ito at kaibigan daw ng kanyang ina. Dahil dito kinwestiyon ni Castro kung bakit siyang sinampahan ng kaso. Gayong ang pinanggalingan ng nasabing impormasyon ay mula umano sa ombudsman. Dagdag pa ng Palace official, kung ang pahayag ng ombudsman ay itinuturing na may basihan at hindi naninira, bakit anya ang kanyang mga pahayag na hango lamang sa parehong source ay itinuturing na libelous? Binanggit din ni Castro na inamin mismo ni Leviste na hindi na siya ang may-ari ng solar para sa bayan, ang kumpanyang may prangkisa, matapos niyang i-divest ang kanyang mga shares. Para kay Castro, ang pagsasampa ng kaso ay isang paraan upang siya ay patahimikin at pigilan sa pagtalakay ng mga issue. Kaugnay nito, naglatag siya ng ilang tanong, kabilang dito ang kung sino raw ang tunay na nasa likod ng pagsasampa ng kasong ito laban sa kanya. Sa huli, iginit ni Castro na mas nararapat umanong ituon ni Leviste ang pansin sa mga issue inilatag ng Department of Energy laban sa Solar PH, kabilang ang mga multang ipinataw sa kumpanya. Nitong umaga ng Biyernes, naghain ng civil libel case si Congressman Leviste kay Yusek Castro sa Balayan Regional Trial Court dahil umano sa pagpapakalat nito ng fake news at libelous statements sa kanyang solar business. Kasama ang kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio, formal na isang reklamo laban sa opisyal ng PCO. Kaakibat ng demanda ni Leviste ang 110 milyong piso bilang moral at exemplary damages kasama ang attorney's fees, bunsod ng pinsalang idinulot na umunoy mapanirang pahayag. Ayon kay Leviste, ugat ng kasong umunoy paulit-ulit na pahayag ni Castro na ibinenta raw niya ang kumpanyang may prangkisa, isang aligasyong mariin niyang pinabulaanan. Nagsampa po ako ng libel case kay Yusek Claire Castro para sa 110 million pesos in damages plus attorney's fees. Ito po ay civil case at hindi criminal case dahil hindi ko naman po nais na masaktan si Yusek Claire Castro. Nais ko lang pong depensahan ang pangalan ko dahil sa kanyang pagpapakalat ng fake news tungkol sa akin. Nilinaw naman ng mambabatas na hindi personal ang kanyang hakbang at wala siyang galit sa administrasyon o sa national government. Aniya, layunin lamang niyang itama ang maling impormasyong ipinakalat laban sa kanya. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal ito si Cresceline Catarong, SMNI News. Nisal, ano po masasabi ninyo sa ulat na ito? Well, yung demanda sa kanya, yun ay karapatan ni Congressman Leviste. Sa damdamin ni Congressman Leviste, siya ay nagkakalat ng fake news. Mabuti na yung nagkadimandahan para malaman natin ang katotohanan. Diba? Ang hukuman lamang ang mga pagsasabi kung siniraan niya nga itong si Leviste. Kaya hayaan na natin. Pero mali naman ang sinasabi ni Claire na yun kaya siya dinimanda para patahimikin siya. Hindi naman siya maaaring tumahimik kasi yun nga ang trabaho niya. Magsalita. Kaya kahit na may kaso siya,
Hindi naman sila mapapatigil.